Hello! So ang topic natin ngayon is for Circuits 2, AC circuits, which is Thevenin and Norton equivalent circuits. Part 4 na ito. So kung hindi pa napapanood yung parts 1, 2, and 3, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna, para at least meron na kayong idea dito sa mga i-discuss nating problems. So mag-solve lang tayo ng more problems. So ito yung mga concepts na i-discuss na natin. So panoorin nyo muna yung parts 1, 2, and 3 para may idea na kayo. Tapos ito yung mga sample problems na kapag solve na tayo, check natin yung last number. Tutuloy lang natin. Solve lang tayo ngayon ng more problems. Ayan. Yung last natin is number 8. Number 8, no? Okay. For problem number 8 yan. Sige. Let's have problem number 9. Okay. For problem number 9, find the Thevenin and Norton equivalent circuit for the circuit below. Okay, find the Thevenin and Norton equivalent circuits for the given circuit below across terminals A to B. Okay, so hanapin muna natin yung Thevenin impedance or the Norton impedance. So by the way, equal lang naman yon. So for ZTH or the ZN, so equal lang yon. So copy ko yung circuit. So ang gagawin natin, kapag hinahanap yung Thevenin impedance or Norton impedance, 'di ba, i-off lang natin yung mga sources, yung mga independent sources. So meron tayong voltage source, ito, i-off natin. So paano i-off ang voltage source? I-short. So short lang natin. Okay, tapos ito natin nahanapin yung ZTH or the ZN na rin across the terminals AB. Okay? So, ano yung equivalent impedance as seen from terminals AB? So, dahil sinort natin ito, mangyayari, magiging itong naka-series na 5 ohm tsaka negative J10, magiging parallel kay J20. Right? Na itong parallel combination na to, naka-series kay 2 ohm, 'di ba? So bale, yung ZTH natin or also the ZN is yung parallel combination nito. So si J20 naka-parallel sa series na to yung 5. So add nyo 5 minus J10. And then naka-series yung parallel na to sa 2 ohm. So plus 2 ohm.
Okay, so yan yung ating ZTH or ZN. So gamit na lang kayo dyan ng calculator. So naka-mode, complex mode dapat tayo dito. So mode 2. And then lagay natin sa degree mode, shift setup 3. Okay, so input lang to pero hindi ko pa pala nata-transform as a formula yung parallel impedances. Ang formula kapag dalawang parallel impedances, product over sum na lang, right? So J20 times 5 minus J10 divided by the sum, J20 plus 5 minus J10. Then plus 2. So yan ang i-input natin sa CalQ. So yung J, that's the imaginary number ha. So 20J, J20 or that's same na sa 20I, then times 5 minus J10 or 10I over J20, so 20I plus 5 minus J10 or 10I. Then plus 2. Okay. So ito yung ZTH or ZN. 18 minus 12I or 18 minus J12, ang unit ay ohms. So, after nating makuha yung ZTH tsaka ZN, pwede nating kuhain muna pwedeng VTH or IN. So, ano kayang mas madali? So, mag-ano na lang tayo, VTH kasi kapag kinuha natin, sige, copy ko yung circuit. For ZTH, for VTH tayo ngayon. For VTH, 'di ba? Kukuhain natin yung open voltage across open circuit voltage across the terminal AB. So dito 'yan. Plus minus VTH. Eh ano ba yung circuit natin? So, meron tayong voltage source na naka-connect itong naka-series lang to yung mga yung mga elements na yan. Itong 2 ohm, kahit out of the picture nyo na lang yan. Kasi, open naman tayo dito, right? Walang dadaloy na current dyan. So, zero yung current dito. Diba? So, wala na to effect sa circuit. Kahit i-delete na natin yan, right? Kasi nga, inopen natin tong portion na to. So, bale, kukuhain na lang natin is equivalently taking na lang yung voltage across the J20. Diba? Which is using voltage divider na lang. Kasi nga naka-series lang tong tatlong elements na to connected across the voltage source. So, by voltage divider rule or VDR for short, bale VTH is, okay, yung impedance netong kino-consider natin, hinahanapan ng voltage, yung VTH, J20 over the sum, di ba? 5 minus J10 plus J20. Then times the voltage source, which is 60, angle 120 degree volts. O sige, gamitan na lang natin yan ng calculator. In complex mode ulit. So, 20I over 5 minus 10I plus 20I. Then times 60 angle 120. Yan. Press equal. Okay, so ito yung rectangular form. Convert ko na lang to polar, so shift to 3. Okay, ang mako-compute natin is in decimal natin. Yan. 107.3. Okay, approximately
107.3 angle 146.57. 146.57 volts. Tapos, madali na lang nating mahanap yung IN or yung Norton current. Kasi, di ba they are related by Ohm's law? VTH is equal to ZTH times IN. So, therefore, IN is VTH over ZTH. So, ano ba yung nakuhang VTH? Ito, yung kakakuha pa lang natin. 107.3 angle 146.57 degree. Divided by the ZTH kanina, ito, yung exact value niya, in rectangular form, 18 minus J12. So, over 18 minus J12. Okay, so sige, input natin yan sa calcu. 107.3 angle 146.57 divided by 18 minus 12i. Mali. 12. Ulit nga. 107.3 angle 146.57 over 18 minus 12i. Yan. So, convert natin to polar. Ito yung rectangular niya. Shift to 3. So, ano si Norton current? 4.96. 4.96. Then angle, negative 179.74 degree amps. So, kapag dinrawing natin yung equivalent circuit natin dyan, so for Thevenin circuit, so meron tayong voltage source, yan yung VTH. Equivalent to, copy ko na lang. Okay, in series yung ZTH. Ito si ZTH. Ito diba? 18 minus J12 ohms. Tapos yung terminal AB nandito. A, B. Kapag yung Norton naman, Norton's circuit, so meron tayong current source. Yung IN, yung nakuha nating value, ito. Copy na lang natin. Tapos this time, nakaparallel naman si ZN. Okay. Tapos dito si terminal A, B. Ito si ZN. Ano siya? 18 minus J12. 18 minus J12 ohm. Okay, next. Problem number, ano na ito? 9. Okay. Problem number 10. Okay, for problem number 10, so find the Thevenin. Find the Thevenin equivalent circuit at terminals A to B. Ito naman,
So, Thevenin lang yung hinahanap. Hindi kailangan yung Norton. Five angle 45-degree amps. 8 ohms. Tapos, negative J6 ohms. Then, AB. Tapos, meron pang inductor. J10 ohm. Yan. So, find the Thevenin equivalent circuit at terminals A to B. So, hanapin muna natin. So, find ZTH and bale VTH. Sige, so ano muna? ZTH muna hanapin natin. So, copy ko lang yung circuit. Okay, find ZTH. Thevenin impedance. So, anong gagawin? Pag Thevenin impedance, i-off yung sources, independent sources. See? 5 angle 45-degree amp. Kapag current source, paano siya i-off? I-open. Okay, i-open nyo lang. So, ibig sabihin, floating wires na lang to. Hindi na to mahalaga. Oops, nawala. Delete na lang natin yon yung mga floating wires. Saka ito. Tapos, dito natin kukuhain si ZTH as seen sa terminal AB. Sige, urong natin. So, ano ba yung equivalent? Ano yan? Obvious na obvious, di ba? Ang equivalent impedance as seen sa terminal AB ay nakaparallel itong series 8 tsaka negative J6 ohm kay J10. So, therefore, ZTH is parallel si J10 kay series 8 minus J6. And paano yung formula ng dalawang parallel? Product over sum. So, J10 times 8 minus J6 divided by the sum, J10 plus 8 minus J6. So, gamitan nyo ng calculator. Input. So, 10i times 8 minus 6i divided by 10i plus 8 minus 6i. Okay. So, yung ZTH natin is 10 plus J5 ohms. Okay, sakto. Next, for VTH na tayo. Thevenin voltage. Copy ko ulit yung circuit. Okay, ito. So, ibabalik nyo na yung source. Ibabalik nyo na itong 5 angle 45-degree amp current source. And then, kukuhain natin across the terminal AB yung VTH. Okay? So, anong circuit analysis technique ang pwede natin gamitin? So, pwede naman tayo, kasi parallel, parallel itong 8 minus J6 branch sa J10 connected across the terminal, connected across the current source. So, pwede nating hanapin yung current dito, let's say I. And then, pag nakuha yung current I, by the way, using ano yan? Current divider rule, di ba? Tapos, pag nakuha si I, VTH by Ohm's law is impedance times the current. Okay, o sige. So, hanapin ko muna si I by current divider rule or CDR for short. So, ang kinukonsider natin is yung current flowing through the J10. So, paano yung current divider rule? Bale, yung admittance nung branch na to, kung saan humahanap tayo ng current, pag admittance, reciprocal ng impedance. So, ang impedance is J10, i-reciprocal mo yun, 1 over J10.
over the sum of the admittances ng dalawang branch na to. So, 1 over impedance nitong branch is 8 minus J6. Then plus 1 over J10 ulit. Then times the value of the current source, which is 5 angle 45 degree. Okay. So therefore, using a calculator, 1 over 10i over 1 over 8 minus 6i plus 1 over 10i times ito, 5 angle 45 degree. Okay. So ito yung ating 5 square root of 2 over 4 minus 5 square root of 2 over 4j. Okay, or gusto nyo i-polar nyo, okay, ito. Pero sige, ito na lang para exact tayo. Ito yung I. Tapos, para mahanap si VTH, by Ohm's law nga, VTH is, di ba, current times the impedance. So, yung impedance is J10 times I. So, J10 times itong nakuha nating I, copy. So, anong value niyan? Okay, so di ba ito yung nakuha natin? I. Okay, nasaan siya? So, ita-times ko na lang siya ng J10. So, yung ans times 10I or J10. Okay. So, in ano na lang natin, in polar, shift to 3. Yan. So, 55.9 angle 71.57 degree. So, VTH is 55.9 angle 71.57 degree volts. Ayan. So, may VTH na tayo saka ZTH. Drawing na natin yung Thevenin. Copy ko na lang tong circuit, yung kanina. Papalitan lang natin yung values. So, itong VTH, papalitan natin. Ilan? Ito, sige, copy ko na lang. Tapos, itong ZTH, ito, papalitan natin ng value. Saan siya? Ito, 10 plus J5. Copy na lang. Yan. So, ito yung Thevenin equivalent circuit natin. Next, problem number, ano na to? 10. Okay, next, problem number 11. Oops. For problem number 11, okay. Calculate the output impedance. The output impedance as seen at terminals AB. (0.2 VO)
Okay. So, ang pinapahanap lang is the output impedance as seen at terminals A, B. So, dito. Okay. Z out. Or pwede ring Z in, di ba? So, hindi pinapahanap yung Thevenin or Norton, yung output impedance lang. And what do you notice? Wala naman kasi tayong independent sources dito eh. Ang meron lang tayo is yung, eto pala nakalimutan ko, plus minus VO. Ang meron lang tayo is the controlled current source kasi may diamond symbol tapos with an arrow. So this is what we call as, tapos controlled pala siya or dependent siya sa VO, which is the voltage across the negative J2 ohm capacitor. So this is voltage controlled voltage source. So wala tayong independent source, meron lang tayong dependent VCVS. Ibig sabihin, 0 yung magiging VTH niyan, tsaka IN. So kaya siguro ang pinapahanap lang dito is yung Z out as in terminals AB. So paano nga uli kapag ganyan? 'Di ba? Naturo ko to sa part 2 ata or 3. Kapag meron tayong mga dependent sources, tapos hinahanap yung ZTH or ZN, or this time impedance lang, maglalagay tayo ng, dito sa terminals AB, pwedeng maglagay ng current source or voltage source. So, depende sa inyo. Mag-a-assign kayo ng arbitrary value. So, what if try ko lagyan ng current source? So, depende sa inyo ha. Ang gusto ko lang, lagyan ko ng current source. Parang siya yung test source natin. Okay? Current source. Dito sa terminal AB. Sige, so ang value na lang niya is 1 angle 0 degree amps. Tapos, kailangan makuha natin yung neto, yung V. Voltage across this source. Diba? Let's say, plus minus V. Para yung Z out natin by Ohm's law is yung voltage divided by the current, which is ito, 1 angle 0 degree. So, kailangan lang talaga makuha si V. Using circuit analysis na lang. Okay? So, paano natin hahanapin si V? What if mag-nodal analysis tayo? Okay, assign tayo ng current dito. Assign tayo ng node dito, let's say V1. Okay? So, assign tayo ng direction ng current. So, dito sa VCVS papasok. Tapos, dito sa branch na to, meron kasi tayong nilagay na current source na papasok. So, papasok siya. Ang wala lang is itong current sa J40. Sa pababa na lang. Okay, let's say I1. So, pag nag-KCL tayo, KCL at V1, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung entering sa V1? So, si 0.2 VO, tsaka itong current source. So, kahit may nakaseries tayo dito, yung current na dadaloy dyan is yung current source pa rin, right? Kasi yan yung pinaka-current dyan sa branch na to eh. So, therefore, 0.2 VO, then plus 1 angle 0. Yung mga entering. And then yung leaving, ito. Si I1. Okay, i-represent natin ngayon itong I1 in terms of the node voltage V1. Diba? Higher potential papasok kay V1 kasi pababa siya minus lower potential sa ground. So, by the way, ito yung ground natin. I-ground nyo yan. So, this is the reference node. 0 volt. Okay? So, magiging 0.2 VO
plus 1 angle 0 is equal to, so V1 minus 0 over J40. V1 minus 0 over J40. Or wala na yung minus 0 kasi ground lang naman yan. Okay. Tapos, i-represent natin itong VO in terms of, okay, meron ba siyang value, si VO? San ba si VO? Ito, di ba? Yung voltage across the negative J2 ohm. So, meron tayong impedance, J2 ohm. Meron ba tayong current? Ito, di ba? Si 1 angle 0 degree amp, yan yung dadaloy sa kanya. Nakakonect in series eh. Right? Pero, negative dapat kasi upward yung direction ni current, so papasok siya sa negative polarity. Kaya, VO is negative ng Ohm's law, product ng impedance saka ng current. So, negative J2 times 1 angle 0. Okay? So, positive na to. Positive J2 times 1 angle 0. Kasi pag 1 angle 0, 1 lang yan eh. So, pag minultiply mo yung 2i times 1 angle 0, 2i pa rin yan. Okay? Or J2. So, J2. So, therefore, mapaplug in ngayon natin dito, 0.2 VO, which is the J2, may value na siya, di ba? Plus 1 angle 0 is equal to V1 over J40. Masasolve natin si V1, multiply na lang natin to both sides by J40. Okay? So, bale, J40 times 0.2 J2 plus 1 angle 0, tas cancel na to, V1 na siya. So, ano si V1? Input nyo yan sa calcu. 40i times 0.2, 2i plus 1 angle 0. Itong 1 angle 0, 1 lang naman yan eh. Okay. So, negative 16 plus J40. Okay. Next, so magagamit ba natin tong V1 na to para mahanap si Vin? Ito si V, yung V na hinahanap natin. Okay. Paano? Di ba pwede na tayong mag-KVL dito? KVL. Dito sa loop. So, meron na tayong value ng V1. So, dahil pababa yung I1, ang polarity nito is plus, minus. Okay? Tapos, plus, minus VO. And then, we will have here, ito, 10. So, plus, minus. So, mag-KVL tayo dyan. Bale, kasi ang daloy pala neto dapat ay pag ganito. Sorry. Pag ganito, so this should be plus, minus. Kasi ito yung magsusupply eh. Right? Okay. So, bale, ang gagawin natin, KVL at the loop. Sige, clockwise inassign natin kung saan papasok na polarity habang nag-move tayo around the loop. So, kay V1 muna tayo, papasok sa negative. Diba? Negative. Kasi pa clockwise. So, minus V1. Tapos dito kay VO, papasok sa positive. Okay, plus VO. Tapos dito, papasok sa negative. Negative, ano yung voltage across dito? Kasi, meron tayong
resistance na 10, alam natin yung current sa kanya na 1 angle 0. E di 10 times 1 angle 0. So, 10 times 1 angle 0. Then, lastly, ito yung pinaka-V, yung hinahanap, papasok sa positive. Plus V equals 0. So, pag sinolve natin si V, transpose natin, iwan natin si V dito sa kaliwa, transpose natin to lahat sa kanan. So, magiging positive V1 minus VO, then plus 10 angle 10 times 1 angle 0. 'Di ba may V1 na tayo? Ang V1 natin is ito, negative 16 plus J40 minus ano si VO? Si VO kanina nakuha natin si VO J2, right? J2. Then plus ito, 10 times 1 angle 0. Okay, kuhain natin sa calcu. Negative 16 plus 40i minus 2i plus 10 times 1 angle 0. Okay. Negative 6 plus 38i. So that's negative 6, negative 6 plus J38 volts. Pero hindi naman ito hinahanap, di ba? Yung pinaka Z out. Anong formula sa Z out? Ohm's law. V divided by 1 angle 0. Kasi nasay natin na current values dun sa test natin source is 1 angle 0. So, V over 1 angle 0. So, yung V, substitute, negative 6 plus J38 divided by 1 angle 0. Kasi itong 1 angle 0 nga is 1 lang yan eh. Diba? Pag in-divide mo tong numerator sa 1, ito pa rin. Or sige, kahit input nyo sa calcu, negative 6 plus 38i over 1 angle 0, yung numerator pa rin yan. Okay? So, negative 6 plus J38. So, ohms na to. Yan yung sagot. Problem, ano na to? Number 11. Okay, number 11. So, let's have problem number 12. For problem number 12, find the Thevenin equivalent of the circuit below as seen from. Sa dalawa, A, terminals A to B, tapos B, terminals C to D. Tapos ito yung circuit natin. Drawing muna natin.
Lagyan natin value. 10 ohms, J5, negative J4 ohms, 4 ohm. Tapos ito yung terminal CD. Ito yung terminal AB. Yan. So, iisang circuit, pero dalawa yung hinahanap, Thevenin equivalent circuit sa part A, terminals AB. Kasi nga, kahit saan namang terminal, pwede kayong kumuha ng Thevenin equivalent. So, depende sa problem. So, dalawang pinapahanap. Una sa A, terminals AB. Tapos sa B, terminal CD. So, simulan natin sa terminal AB. So, hahanapin natin yung ZTH tsaka yung VTH. Okay. Alisin ko na lang muna tong terminals na to. So, hanapin ko muna si ZTH. For ZTH. So, anong gagawin? Ite-turn off yung mga sources, independent sources. So, meron tayong dalawa. Voltage source saka current source. Pag i-off si voltage source, i-short. Okay? Pag i-off si current source, i-open. Yan. Or floating wires na lang to, delete ko na yan. Yan. Tapos ito natin hahanapin si ZTH. Yan. Okay, so ano yung kinalabasang natin? Kinalabasang equivalent impedance or ZTH as seen sa terminal AB. So, di ba, nakaparallel to, nakaparallel si 10 kay J5 na etong parallel na yan, naka-series kay negative J4. Then, etong whole connection na to, naka-parallel kay 4 ohm. Gets? So, therefore, ang ZTH natin, simulan natin i-simplify dito. Pero ang pinaka-ZTH is, so 10 parallel with J5 na naka-series kay negative J4 na itong kabuang branch na yan naka-parallel kay 4. Gets? So, pag sinimplify natin to, product over sum, so 10 times J5 over 10 plus J5, then minus J4 na lang yan. Okay. Naka-parallel kay 4. Simplify natin to. Ito munang portion na to. I-calculate ko to. So, 10 times 5i over 10 plus 5i minus 4i. Okay, 2 na lang pala siya. So, 2 na lang to, parallel kay 4. E di, product over sum, 2 times 4 over 2 plus 4. So, 2 times 4 over 2 plus 4, 4/3. Okay, ito yung ZTH. Diba? Tapos, VTH tayo. For VTH. Again, as seen, so copy ko yung original circuit. Babalik na yung mga sources. Yan. Hahanapin ko si dito, VTH plus minus VTH. Okay, sa terminal AB. Okay, so anong pwede natin gawing analysis dito?
Okay, pwede tayong sige, mag-nodal na lang tayo. Nodal analysis. Sige, so ilan ba yung node voltages natin? So by the way, gawin ko tong reference node. Yung ground. Reference node. So 0 volt. Okay, tapos, ano yung mga non-reference nodes? So isa, dalawa. Okay, V1, V2. Actually, ito rin, ito. Pero, connected siya direkta dito sa 20 angle 0. Okay? Ibig sabihin, yung node na to agad is 20 angle 0 degree volts. Tapos, nasa positive yung connection nitong node. Kaya, positive 20 angle 0 degree volts. Okay, o sige. Mag-assign tayo ng direction ng currents. Okay, so dito sa 10 ohm, let's say pa ganyan, I1, dito kay J5 pababa, I2, dito kay negative J4 pakanan, I3, tapos okay dito pa baba, I4 na, no? Yan. So, dalawang equation ng bubuuin natin. By the way, itong V2, kapag nakuha nyo si V2, di ba, yan na rin si VTH. Kasi, ito yung VTH, terminal across, yung voltage across the terminal AB. Isang node lang yan. So, si V2 is VTH na rin. Pero buo tayong dalawang equation kasi dalawa yung node voltage. So, KCL at V1. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Bale, ano yung mga entering? Si I1, inassign natin papasok. Tapos, the rest, leaving na. Okay, leaving na si I2 tsaka si I3. Summation of leaving, si I2 plus I3. So, paano yung formula pag current? Current is V higher minus V lower over impedance. Kung saan pumasok siya si V higher, yung current, minus V lower, yung sang lumabas na node, over the impedance. So, dito kay I1, papasok siya sa node na to, which is yung 20 angle 0 degree na, right? 20 angle 0, then minus, lalabas sa V1, yun yung V lower, then divided by the impedance or resistance lang to na 10. Next, si I2, okay, higher potential V1 minus lower potential ground 0. So, V1 minus 0 over the impedance J5. Or kahit wala na yung minus 0. Plus, kay I3 naman, so ito, higher potential pumasok kay V1 minus lower potential lumabas kay V2 divided by negative J4, yung impedance. Yan. So, konting simplification lang. Okay. Bale, gagawin ko, alisin ko yung denominator. Anong LCD niyan? 10, J5, tsaka negative J4. 20. Sige. J20. May J kasi may J tayo sa denominator. So, multiply natin both sides. So, dito makakancel si 20 divided by 10, 2 na lang. So, J2 na lang times 20 angle 0 minus V1. Tapos dito, cancel si J. Tapos 20 divided by 5, 4. 4 V1. Tapos dito, so minus pala to. Right? So, cancel si J. Tapos 20 divided by 4, 5. May negative, kaya gagawin ko na lang minus. Nawala.
minus 5 times the quantity V1 minus V2. Distribute natin tong J. So, J2 times 20 angle 0 tapos J2 times negative V1, negative J2 V1 equals 4V1, distribute sa negative 5. So, negative 5V1, then negative 5 times negative V2 plus 5V2. Ano bang value nito? Kasi itong 20 angle 0, 2 lang yan eh. 20 na lang yan eh. Times mo sa J2, bale 40J. Or kahit input niyan sa calcu, 2I times 20 angle 0, 40I. Or J, ano na lang, 40, right? Okay. Tapos, sige, etong walang variable, V1, V2, retain ko dito sa kaliwa, tapos transpose ko to sa kanan. Okay? So, 4V1, copy, 4V1 minus 5V1 plus 5V2, then plus J2V1. So, J40 is, combine natin yung pwedeng i-combine, yung mga V1. 4V1 minus 5V1 plus J2V1. So, factor out nyo si V1, then add yung coefficients, 4 minus 5 plus J2. Then, 5V2 walang mako-combine, copy. So, J40 is 4 minus 5, negative 1, plus J2, V1, plus 5V2. Okay, equation 1. So, isa pa. Okay, kalawang equation. Dito naman tayo sa V2. Okay, mag-KCL. KCL at V2. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ano yung entering? Si I3 tsaka si 4 angle 0 degree. Right? Kay V2 na tayo. Entering si I3 plus 4 angle 0. Ito, papasok sila. Tapos yung palabas si I4. Plus I4. Transform into equal pala. Equal to summation of leaving si I4. So si I3 alam na natin yan. Diba si I3 kanina, V1 minus V2 over negative J4. V1 minus V2 over negative J4. Then, copy lang tong 4 angle 0 constant. Then, si I4, ano siya? So, higher potential, kasi pababa yung inassign ko kay I4, higher potential si V2 papasok, minus lower potential ground, 0. Then, divided by 4 ohm. So, bale, V2 minus 0 over 4, or V2 over 4 na lang. Okay. Sige, so simplify lang natin. Alisin natin yung denominator. Anong LCD? Negative J4 saka 4. Sige, negative J4 na lang. Multiply both sides by negative J4. Ito, cancel na yan. Matitira is V1 minus V2. The negative J4 times 4 angle 0. Then equal, ito, negative J4, makakancel dito si 4. Bale, V2 times negative J or negative JV2. Kasi itong negative J4 times 4 angle 0, 4 lang to eh. Negative J4 times 4, negative J16. Or sige, kahit input nyo yan sa calcu, negative 4I times 4 angle 0, negative J16. So, V1 minus V2 minus J16, negative JV2. Okay? So,
Sige, so transpose natin. Transpose natin si negative J16 sa kanan, transpose si negative JV2 sa kaliwa. So, V1 minus V2 magiging positive JV2 equal to positive J16. So, V1, natin to, combine. So, bale, magiging ano yan. Factor out ko yung negative. Bale, 1 minus J times V2 equals J16. Pinactor out ko lang si V2. Okay. Tapos, bale, kasama yung negative, kaya negative 1 V2 tas negative times negative J, positive J V2. Equation 2. Yan, solve natin tong system. Equation 1. Nakopy ko pa. Equation 1 tsaka equation 2. Okay. So, it's up to you kung paano nyo isa-solve yung system. Hindi to pwedeng isolve direkta sa calcu kapag systems of equations na may mga complex number. So, mano-mano nyo tayo isa-solve. Pwedeng elimination or substitution method or Cramer's rule. Gagawa kayo determinants. Pero I think kaya naman to. Sige, elimination na lang. 'Di ba ang goal lang natin mahanap si V2 kasi siya yung VTH. What if dito sa equation 2, isolve ko si V1 in terms of V2? Bale, transpose ko si negative quantity 1 minus JV2 sa kanan. So, V1 is magiging positive na to, positive 1 minus JV2 plus J16. Ito na yung panibagong itsura ni equation 2 na lang. Tapos, sa kanyo, i-substitute. Substitute 2 in 1. Diba? Etong 2, yung V1 in terms of V2, ipapalit nyo sa equation 1. Okay. So, J40 is equal to negative 1 plus J2 times yung V1, ito papalitan nyo neto, 1 minus JV2 plus J16 plus 5V2. Okay, sige, distribute natin tong negative 1 plus J2. So, J40 is negative 1 plus J2 times 1 minus JV2 and then plus J16 times negative 1 plus J2 then plus 5V2. So, yung walang V2, ito, transpose na lang natin dito sa kaliwa. So, J40 minus J16 negative 1 plus J2. Then, i-factor out natin si V2 sa kanan. Okay. Tapos, isum natin yung coefficients. So, negative 1 plus J2 times 1 minus J plus 5. Okay. Tapos, sa kanya lang i-divide both sides dito sa negative 1 plus J2, yung coefficient ni V2, times 1 minus J plus 5. Negative 1 plus J2 times 1 minus J plus 5. Okay, so cancel yan. Bale, V2, sige, ito na lang, si V2 is equal dito. J40 minus J16 times negative 1 plus J2 divided by negative 1 plus J2, 1 minus J plus 5. Yan. Pwede nyo nang i-input yan sa calcu. Okay. So, input 40J minus 16I
times negative 1 plus 2i divided by negative 1 plus 2i times 1 minus I plus 5. Okay. Thank you for the gift for you. Thank you for the ice cream and fire. Okay, so ito yung value natin ni V2. So si V2 is 8 plus J 16 over 3 volts. Yan. So thank you so much for sending gifts. Nice. So nakuha na natin si V2. Bale, VTH na siya. Okay? VTH. Which is 8 plus J 16 over 3. Ano bang problem? Pinapahanap lang naman yung terminals, no? Yung equivalent Thevenin. Adi, ayan na yung sagot. Okay, so sige. Bale, for A, meron tayong drawing natin yung equivalent Thevenin circuit. So, copy ko yung kanina. Ito. For terminal AB. Part A pa lang yon, may part B pa, diba? Yung CD. Sige. Pero drawing muna natin. Ito yung sagot sa terminal AB. Ang nakuha nating VTH is ito. Sige, convert natin into shift to 3 approximately 9.6615 angle 33.69 degree volts. So 9.615 angle 33.69 degree volts. Tapos si ZTH ay ZTH, ano yung nakuha kanina? 4/3 ohm lang, di ba? 4/3 ohm. 4/3 ohm. So, yan yung part A. Thevenin equivalent sa terminal AB. May part B pa tayo. Yung terminals, ano naman? CD. Diba? May part B pa, sabi. Thevenin naman as seen from terminal CD. So, ito pa rin yung circuit natin. Hanapin natin yung panibagong ZTH tsaka VTH, pero this time, as seen sa terminal CD. Medyo mahaba tong problem na to. So, copy ko ulit yung circuit. So, alisin ko na muna itong terminal AB. Hindi na yan mahalaga. Okay. So, dito naman tayo kukuha sa CD. Sige. So, hanapin natin yung ZTH niya muna. So, copy ko ulit. ZTH. Hanapin natin. So, bale, pag naghahanap ng impedance, ZTH, ino-off yung sources. Right? So, off natin tong 20 angle 0 degree volts, i-short. So, shorted na siya. Tapos, yung 4 angle 0 degree amp, i-open. Okay, open na. Right? Or wala na tong mga floating wires na yan, delete ko na. So, dito natin ngayon hahanapin ZTH. Okay, so ano yung kinalabasang circuit? Okay, di ba? Nakaparallel itong 10 ohm kay J5 na naka-series kay 4 ohm. Ito. Tapos itong whole branch na to, nakaparallel kay negative J4. Yun yung ZTH. So, pag sinulat natin as a formula, ZTH is
So, ito, 10 parallel kay J5 na naka-series kay 4 ohm na itong kabuang yan, itong branch na yan, naka-parallel kay negative J4. So, sige. Ano yung formula dito sa dalawang parallel? Product over sum. So, 10 times J5 over 10 plus J5. Then, plus 4 parallel kay negative J4. Input muna natin to sa calcu. So, 10 times 5i divided by 10 plus 5i plus 4. Okay, 6 plus 4i. So, 6 plus 4i or J4 na yan, na nakaparallel kay negative J4. So, saka nyo uli, gamitin yung formula sa dalawang parallel, product over sum. So, product ng 6 plus J4 times negative J4 over sum 6 plus J4 plus negative J4. So, gamit calculus, 6 plus 4i times negative 4i over 6 plus 4i plus negative 4i. Okay, 8/3 of minus, ano to? 8/3 minus 4i or 2.667 minus 4i. Sige, yung exact value na lang ilagay natin. 8/3 minus J4. Okay, next, sa VTH naman. So, for VTH. So, copy natin yung original circuit, yung may mga sources na ulit. Yan. So, we have, eto. Dito natin nahanapin si VTH. Yan. Okay. Eh, diba, kanina, nakuha natin yung node voltage dito. Right? Dito sa V1, tsaka sa V2. Ano yun? Actually, yung V2 lang pala. So, yung V2, ang nakuha nating value kay V2, ang nakuhang value kay V2, exact is, eto, 8 plus J16 over 3. 8 plus J16 over 3 volts. Si V1, pwede nating makuha si V1 kasi anong relationship kanina kay V1? Sa equation na to, ito, V1 is 1 minus J times V2 plus J16. Sige, copy natin to. Kuhain natin yung V1, V2 kasi masasolve agad si VTH kapag kinonsider natin yung KVL dito sa loop. So, solve natin si V1. V1 is 1 minus J times V2 which is 8 plus J16 over 3 plus J16. So, ilan yan? 1 minus I times 8 plus 16 over 3I plus 16I. Okay. 40 over 3 plus J 40 over 3 volts. Okay, so ito si V2 tsaka si V1. Diba? So anong use ng V1 tsaka V2? Kasi, 'di ba kapag nag-KCL tayo dito, so dito sa plus
dito sa sa V1 tsaka sa V2. So, plus minus yan. Okay. Plus minus. Mag-KCL ka dyan dito sa loop. Dito sa loop na yan. Okay. KVL pala, sorry. KVL is equal. KVL sa loop. Summation of voltage is 0. Dito sa loop na yan. Or kahit dito sa loop. Sige, pa clockwise. So, kung saan papasok yung loop, di ba? Sa loop. Kung saan papasok na polarity dun sa voltage as we go around the loop, yun ang gagamiting sign. So, dito kay V1, papasok kay negative. So, negative V1. Dito kay VTH, papasok sa positive. Tapos, dito kay V2, papasok kay positive. Equal 0. So, therefore, pag hinanap natin si VTH, so, tuloy natin dito. Ito yung KVL equation, right? So, si VTH yung pinapahanap, bali, itatranspose nyo si negative V1 tsaka si positive V1 sa kanan, magiging positive V1 minus V2. So, meron ka ng value ng V1, ito, 40/3 plus J 40/3. Then, minus yung V2, ito, quantity 8 plus J 16/3. Yan, edi input mo na lang yan sa calcu. So, 40/3 plus 40/3i minus 8 plus 16/3i. Okay, 16/3 plus 8i. Yan. 16/3 plus J8 volts. Or gawin yung polar. So, shift to 3. Yan. 9.615 angle 56.31 degree. Yan. Edi, pwede na nating i-drawing yung equivalent Thevenin. Edi, copy ko na lang to ulit. Tapos, papalitan na lang natin yung value. Yan. So, dito sa VTH, ang value niya is ito. 9.615 angle 56.31 degree volts. Tapos sa ZTH niya, papalitan natin ang nakuha kanina. Ito. Negative 8/3 minus J4. Positive pala. Positive 8/3 minus J4. Ohms. Okay, so yan yung sagot natin. So, nahanap natin yung ZTH at VTH at terminal. Papalitan ko to. Hindi sa AB, sa CD yan, di ba? CD. Okay. So, yan yung ating value. Problem, ano na to? Problem, last, ano na to? Last 12. Problem 12. Okay, o sige. Hanggang dito muna tayo. Naka 1 or mahigit na pala tayo. Tuloy na lang natin next time. Mag-solve pa tayo ng mas maraming problems. Okay, abangan nyo lang yung ating next video tutorials. Basta mag-follow lang kayo sa ating account para manonotify pag may video tutorials tayo next time. And mag-subscribe din kayo sa ating channel, Engineered Math Channel sa YT.
So, lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin dito sa AC Circuits 2. Tsaka yung pinaka-playlist na lang din ng Circuits 2, AC Circuits, para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials ko simula sa unang lesson hanggang sa last lesson dito sa subject na Circuits 2. Para meron kayong reference video tutorials playlist from me para sa whole course, sa whole subject nyo ng Circuits 2. Okay, so good luck sa mga nagtitake ng Circuits 2. Kayang-kaya nyo yan. Basta mag-practice lang, mag-solve ng maraming problems. Sana mapasa nyo itong subject na ito. Sige, so good luck sa inyo guys mga future engineers. See you on my next video tutorial. Bye-bye!